Kaya nga di ba lagi ko sinasabi sa inyo, always ready for the worst case scenario. Pumasok ako kunwari, may dala ako. Nano ko to. Pang, o ikaw na. Amanda, dito pa lang, kumilos ka na. Hindi mo kailangan tapusin to bago ako kumilos. Ulitin mo. Ulitin mo. Upo. Alerto. Mabilis. Sinasabi ko sa senaryo. Di ba? Pumasok ako, tumatakbo ko. Yan. So kahit anong gawin ko dyan, hindi kita tatamaan. Sipahin mo ko dito. Tadyakan mo to. Oo. Manda? Hoy, Manda! Hoy! Ano ba yun, ma? Sumagot ka nga! Tatawag ka eh. Doon pala sa school niyo, okay ba yung mga guard doon? Mama naman. Kailangan ko pa bang alamin yun? Kaya magulo ko, hindi dapat ko nakakaalam. Ano ka ba? High school ka na. Dapat na-obserbahan mo din yun. Hindi na kailangan, ma. Tsaka yung mga guard naman doon, okay naman eh. Tinan mo nga, mukhang ewan na, halos lahat pinaghihinalaan. Ano ka ba? Okay na din yun, oh. Tsaka, hindi ka ba aware ngayon sa mga nangyayari? Hindi, me. Hindi naman ako hindi naman ako nanonood sa mga ganyan. Ano ba yung mga yan? Yun naman. Alam mo ba yung nangyari ngayon? Tignan mo ha. Yung bata, pumasok sa school, pinagsasak ng mga classmate. O tapos, meron naman yung dalawang estudyante, yung naman sa school. O. Aba, ito talaga. Di mo alam yung mga nangyayari? Ako, tignan mo nga ako, alalang-alala ako, kaya nga tinatanong kita ngayon eh. Mama naman, estudyante pa lang naman ako. Hindi ako pulis tsaka investigador. Ano ba pinagsasabi mo? Wala ba nagtuturo sa inyo doon kung ano yung mga dapat gawin pag nangyari yung ganon? Wala namang ganun subject, ma. Teka, kailan bang meeting dyan sa inyo, ha? Baka para mapag-usapan na rin ng mga magulang kung anong gagawin. Tsaka ito pa, araw-araw ka nasa cellphone mo, hindi ka aware kung ano yung mga nangyayari ngayon sa balita? Ba't? Ano yun? Ano usapan nyo? Yan? Eh, kinakausap ko kasi siya ni. Di ba nga kasi mga nangyayari ngayon, tingnan mo naman sa balita, oh. Kung di ba rin saan. Eh, tinatanong kung aware ba siya sa mga nangyayaring ganon. Oo nga. Grabe ngayon. Pinag-usapan nga namin sa trabaho yung kanina. Yung isang katrabaho ko nga, kahit medyo mahal yung online, i-online niya muna yung mga anak niya. Ikaw ba, Amanda, yung school niyo okay ba? Oo nga pa, okay yun. Okay yun. Sige nga, anong gagawin mo pag may nangyaring ganon? Ano? Wala? Tingnan mo. Bitawan mo yung cellphone na yun, babato ko yan eh. Bitawan mo yan, mag-usap tayo. Amanda. Para lang aware ka. Dalawang estudyanteng lalaki na mara sa probinsya. 3 na wala. May 2 pa nag-aagaw buhay. May higit 20 yung sugatan, Amanda. Sa Cavite, yung bata, kitang-kita sa CCTV. Pinagsasak yung classmate. Alam mo yung ibang bata, sinasak yung classmate niya, nakaganon lang. Tapos sinasasak, tsaka na gumaganon-ganon. Amanda, anong gagawin mo pa nangyari sa yun? Example, may mangyaring ganon sa school nyo. Sisigaw pa. Sisigaw. O tapos, Sisigaw lang. tingnan mo. Laki-laki mong tao yan, nagagawin mo. Tsaka yung pag cellphone mo. Malapit ko nang kunin yan, ulit. Hindi ka mapagkatiwalaan eh. High school ka na. I-surrender mo yan pag matutulog ka, pang umaga ka, di ba? Ba't nung nakaraan na sa'yo yan, kinuha ng nanay mo yan? Tsaka pag papasok ka, huwag kang cellphone na cellphone. Uy, tumingin ka, makinig ka. Hawakan mo yung bag mo, tignan mo yung mga nakasalubong mo, tignan mo yung mga nasa gilid mo, pati sa likod mo. Sa paglalakad mo palang papuntang school, marami pwedeng mangyari. May pwedeng bumagsak, may pwedeng tumalsik na bato, kaya dapat aware ka. Hindi yung pagka nagkaroon ng sakuna, ano nangyari? Hindi ko alam eh, kasi nakayuko ako. Hindi ko alam eh, kasi nagsiselfone ako. Isa sa ugat ng problema na niya ngayon, yung bulihan. Pag meron kang mga kaklase na may pinagtatawanan, huwag kang makikitawa. Iwasan mo makitawa sa pinagtatawanan nila dahil minsan kung sino pa yung huli na kitawa at nakita ng bata na desperado, yun ang unang titirahin niya.
Hindi pare-pares ngayon ng utak ng mga kabataan. Gawa na rin ng mga magulang. Kasi kung ginagabayan ng magulang yung mga bully na yun, hindi mambubuli yun. At kung ginagabayan din ng magulang yung binubuli, magsusumbong agad yun na binubuli siya. At kung ikaw naman ang pinagtatawanan, huwag kang matakot magsabi sa amin. Yan kasi ang mali sa mga bata ngayon. Takot magsumbong sa magulang. Bakit? Kasi pagpasok kasi ulit, pag-iinitan sila. Mali. Dapat magsumbong ka, magsabi ka sa amin para kakausapin namin yung teacher, kausapin yung bata at yung magulang para maayos. Maling takot yung ganun eh. Kung lahat ng magulang tinuturuan kung ano yung dapat gawin, walang mangyayaring ganyan, Amanda. Ito na yung senaryo. May narinig kang putok ng sa maganda pumwesto. Huwag kang pupwesto sa bintana sa tapat. Okay? Titingnan mo rin yung pintuan. Kasi nangyari doon sa bata. Isinugan niya yung sarili niya. Para lang maligtas yung iba. Pero tinamaan pa rin siya. Dahil tumatagos ang bala sa pinto, Amanda. Dito ka lagi pupunta sa mga ganitong pader. Kunwari, ito pinto. Ito yung doorknob. Ito kung tutulong ka. Para pumutok mo na pumutok, hindi ka tatamaan kasi protektado ka ng pader. Ngayon, ito. Wala ka sa sitwasyon na yun, Amanda. Huwag ka rin tatapat sa pinto para dumapa. Ang dapa mo sa gilid lang. Hanggat maaari yung bag mo, ilagay mo sa ulo mo. Tumama man, pababa. Tumama man, hindi basta-basta mapupuruan yung ulo mo. Okay? Eto. May mananak sa Amanda. Kunwari, nangyari din yun, biglang may pumasok. Kaya nga, di ba lagi ko sinasabi sa inyo, always ready for the worst case scenario. Pag alis mo ng bahay, may 30% ka dapat laging baon na alerto ka. Kaya hindi dapat nakayuko, hindi dapat yung pabanjing-banjing, hindi dapat patawa-tawa, maging alerto ka. Eto na, may nananak sa Amanda, may upuan kayo. Nakaupo ka, di ba? Sinasa yung classmate mo. Huwag kang tutulala lang. Kayo agad, Amanda. Kuha upuan. Ayan, oh. Huwag mo rin ihahampas na ganito kasi mau-open. Huwag mo hahampas na ganito kasi mau-open. Ito lang, Amanda. Ito. Suksok mo na isuksok sa kanya. Okay? Isuksok mo na. Tumayo ka. Tumayo ka. Dedemo ko sa'yo. Tumayo ka. Okay? Kunwari, undemo ko na saksak. Sige. Kunwari, galit ka. Sige. Oh. Makakasaksak ka? Hindi, di ba? Mas naginanya ko sa yung bangko, ma-out of balance ka. Pwede ko iganyan sa katawan mo, pwede sa mukha mo. Tapos sisipain mo dito, Amanda. Yung tuhod. Once na sinipa mo yan, at hindi yan praktisado, possible pilay. At walang problema doon. Kasi pinoprotekta mo yung sarili mo. Okay? Sige, gagawin ko sa'yo. Upo ka. Upo ka. Pumasok ako kunwari, may dala ako. Nano ko to. Pang, o ikaw na. Amanda, dito pa lang, kumilos ka na. Hindi mo kailangan tapusin to bago ako kumilos. Ulitin mo. Ulitin mo. Upo. Alerto. Mabilis. Sinasabi ko sa senaryo. Di ba? Pumasok ako, tumatakbo ko. Yan. So kahit anong gawin ko dyan, hindi kita tatamaan. Sipahin mo ko dito. Sipahin mo. Malakas. Malakas. Ito, Amanda. Ito, pag ganun. Hindi pa ganun. Iba yung tadyak, hindi sipa. Pasipa, ito, pag tadyak, ito. Tadyakan mo to. Oh. Okay. So tatandaan mo yan. Lalo't malayo kami ng nanay mo. O di kaya, ganito po eh. Kasapin mo yung teacher. Willing ako magturo sa mga bata. Even sa buong eskwelahan pa. Yung simpleng ganung self-defense. Dapat dinidrill din yan. Hindi lang yung lindol lang dinidrill dapat sa araw-araw. Kaya alerto ka. Ha? Huwag lipad ang utak mo. Kasi Amanda, kahit ganyan katigas sa mukha mo, kahit napakatamad mo dito sa bahay, mas gugustuhin ko pang tawagin ka lang ng mga tao dito na bobo ka. Kaysa mawala ka na maaga. Ha?
Tatandaan mo yung tinuro ko sa'yo. Kasi ang asal, natututunan. Ang kasipagan, na ituturo. Ang buhay, isa lang. Kaya pag tutulala ka lang at wala kang gagawin, Amanda, sayang ang buhay. At ako yung magulang na hindi papayag na sabihin lang ng iba na hanggang doon na lang kasing anak mo. Yun lang yung program niya kay Lord. Lalo pag may ibang taong involved kung ba't ka mawawala, magwawala ako na ama mo. Hindi ko tatanggapin yung mga ganong katwiran. Kaya ngayon pa lang sabihan mo kami ng nanay mo, kung willing ka pa ba mag-aral, o huminto ka na, gumawa na ng ibang paraan.